So, good morning again. It's another day. It's another breakfast time. So, kahapon yung aking coffee at saka tinapay, toasted bread, ay nadagdagan siya ngayon ng carbonara, instant carbonara pasta. So, ito siya. Ang favorite ko kasi pagka sa mga ganitong instant, let's say instant spaghetti or instant carbonara, ay yung Nissin ang brand niya. So, even do sa mga noodles, Nissin din ang brand ko talaga. So, masarap lang naman kasi. Maiba lang kasi, kumbaga, ang tagal kong naging user ng Lucky Me. So, nagpalit ako ng brand na Nissin. So, pagdating sa mga instant noodles, Nissin ang gamit ko. So, kain tayo, guys. Yung ganitong sitwasyon na magbe-breakfast ka, kakain ka every time, nakakain ka na mag-isa. Sanayan lang talaga. Kasi, nung una na ang anak ko ay natututong lumayo at syempre nag-aaral, kailangan ang sitwasyon ay kailangan mabagong sitwasyon, kaya mag-stay siya sa kanyang boarding house hanggang sa nakagraduate, natuto na magtrabaho. Hindi na rin natutong bumalik ng bahay. Hinayaan ko na. Maraming nagsasabi sa akin noon, mag-asawa daw ako kasi iiwanan din daw ako ng anak ko. Which is true. Hindi naman natin mapipigil yan eh. Hindi natin mapipigil yung ganung sitwasyon. Kaya sanayan lang talaga ang mag-isa. Hindi sumagi sa isip ko ang mag-asawa. At sa single mother, simula nung naghiwalay kami ng boyfriend ko noon, nabuntis ako. Hanggang sa pinanganak ko siya, hanggang sa nakatapos siya na pag-aaral ngayon. Hindi sumagi sa isip ko ang mag-asawa. Kaya nananatili akong single. Okay lang naman. Nasa sa iyo na yan kung gusto mo mag-asawa. Nasa sa iyo na yan kung gusto mo kumuha ng partner sa buhay mo. Nasa sa iyo yan. Depende yan sa tao. Ako kasi noon, lalo na nung maliit pang anak ko, ay hindi ko talaga inisip o pinusto mag-asawa. Ayokong ang anak ko ay mapapabayaan. Ayokong mag-aaway kami ng magiging partner ko nang dahil sa hindi ko gusto yung magiging act nyo sa anak ko. Ayoko na ganun. Itong kinakain ko ito, hanggang tanghali na to. Depende kung anong oras ako magutom. Dati-rate, hindi mo ako mapapag-isa sa bahay. Takot ako. Number 1 ako. Sa aming magkakapatid. Number 1 akong
duwag. Sa lahat ng sitwasyon, marami akong kinakatakutan. Pero na-overcome ko ang lahat. Sanayan nga lang talaga. Huwag lang talaga dadating sa sitwasyon na yung magkakasakit ka, yung tipong ma-high blood ka. Huwag lang. Kaya pagka may time na medyo masama na yung pakaramdam ko, although may maintenance ako, umuwi na ako sa amin. Kasi mahirap talaga pagka nagkasakit na wala kang kasama. So, pagka may mga kagaya ngayon, magki-Christmas na. So, pagka ganito naman may mga okasyon, tapos nag-iisa ka, the best niyan ay, or ako, ginagawa ko niyan na uwi naman ako sa amin. Uwi ako dun sa mga kapatid ko, sa nanay ko, dun ako. Last year, Christmas wala ako dito. Andun ako sa Cavite. So maybe this coming year, babalik na ako doon. At pag bumalik ako doon, I don't know kung magtagal na ako doon. Kasi may obligasyon din akong naharapin doon. Nakakaawa din naman hindi tulungan. Kaya, pag maganda ng panahon, okay na, babalik na rin ako doon. Uwi na rin ako ng Cavite. At syempre, pag doon, marami akong kasama sa bahay. So, wala na sa tabi ko yung anak ko, marami akong pamangkin sa tabi ko. Pagkatapos ko nga pala mag-breakfast, maglalaba ako. Marami akong labahin. Pero syempre lahat yun, damit ko lang. Naipon siya. Kasi yung mga damit kong, taga na uwi ako doon sa amin, yung mga hinubad yung damit doon. Hindi ko nalalabahan. Yung ginawa ko, inuwi ko dito. Tapos yung mga hinubad ko dito sa bahay. Ayan, nagsama-sama ang dami. So, bago ako gumawa ng aking tinatapos sa trabaho, ay maglalaba muna ako. Kaya kumakain ako ng heavy ngayon. Not exactly heavy din naman to kasi tinapay hindi naman yung tumatagal sa atin dyan eh. Tapos yung itong noodles ay ito lang yung medyo heavy. Pero marami akong gagawin. Kaya madali din itong mag-burn. Diba ang dami ko inuuwi ang bahay. Sa Manila ay 2, 3. Tapos dito 3. Diba ang dami ko inuuwi ang bahay. So yun lang. And have a nice day again. Good morning sa inyong lahat. It's another breakfast serye po to. Bye!